may kaso, may weaknesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi Huwag daw kasi kayo mamigay ng pera. Wag, kasi nag-aambisyon si Sarah na sila sana yung nandyan para sila may control ng budget. Inuubos niyo kasi yung budget, baka wala na silang abutan. Oo, baka wala na silang abutan. Huwag daw kasi bigay ng bigay. Oo, nakabantay sila sa pera ng taong bayan. Ihigupin nila yan. separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda. Mali pala yung pamimigay ng ayuda. Kaya pala sa Davao Sara Duterte, binaha doon. Binaha yung Davao Sara, okay? This month lang, binaha yung Davao, tapos wala kayong tulong na binigay sa mga naapektuhan ng baha. Kasi ayaw nyo pala sa ayuda. Mas mabuti na lang kung ako, Sara. Kung ako, mas mabuti na lang, ibulsa ko na lang yung pera kumpara mamigay ng ayuda. Kung ako lang mayor ng Davao, ganun gagawin ko. Ibulsa ko na lang yung pera kumpara ibigay ko yung mga ayuda sa inyo. Ganun gagawin ko. Ganun katalino si Ballpoint Man. Oo, magnanakaw ako ng magnanakaw. Kaya pangit kasi kung magbibigay ako ng ayuda sa inyo eh. Oh, imbis ibubulsa ko pa, mapupunta lang sa inyo. Ang pangit ng ganun. Oh, eto na. Yan na, sa hindi na pa nakapag-like dyan. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe mga pre. Ayan ha, syempre share po natin ha. Simulan po natin yung video. Yan. At panoorin natin ito. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath. Gusto daw niya ng trial. Kasi she wants a bloodbath. Tapos, ang nangyari, floodbath ang nangyari sa Davao. Gusto nyo, hanapin natin. Okay, hanapin po natin yung sinasabi ko na floodbath. Okay? Asan na ba yun? Wait lang, hanapin po natin. Nawala. Ayan. Okay, hanapin po natin kasi nasa Facebook ko po yun eh. Okay? Bloodbath pala ha. Bloodbath pala yung hanap mo ha. Nakikita nyo po yan? Nakikita nyo yan? Bloodbath. Ang nangyari, bloodbath. Ayan Davao City. Lumutang sa baha. Walang ayuda. Masama kasi magbigay ng ayuda, pangit. Ay, wag na lang magbigay ng ayuda. Eto masasabi ko lang po dito sa larawang ito, papalit-palit kayong mayor ng Davao City. Pero ganyan pa rin yung Davao. Baha pa rin. Kaya shout out sa mga lugar, sa mga taga dyan na bumoto sa mga Duterte. Magpakasaya kayo. Swimming! Binigyan kayo ng libreng swimming pool. Ayaw nyo yan? Masaya yan. Okay lang yan. Mahal nyo naman sila eh. Mahal namin si Tatay Digong. Di mag-swimming kayo. KO! Okay lang ba? Nasa na yung yung budget. Flood control ng Davao City. Anyari? Anyari sa flood control dyan sa Davao City? Wala ba? Wala. Kawawa yung Davao. Sabi nila, ang ganda ng Davao City. Maganda nga. Ayan tingnan mo.
West Philippine Sea, nasa Davao City na. KO. Hmm. Ayan, sige. Duterte pa more. Sigaw pa kayo ng Duterte. 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 And then, oh, yan. Duterte. Duterte. Sigaw pa more. Makikuha. Shoutout po, magandang gabi. Tuloy natin, pwede na kayo mag-alaga ng ano dyan, ng tilapia. Pwede na. Diba? Ito na. At tuloy na natin tong sinabi ng ating mahal na lustay. Ano na lustay tuloy? Saan na ba yun? Ayan. Okay, tuloy. Talaga. Bad shot na yun sa akin. Unless she says sorry or whatever. Or maybe she will, maybe she... Nakita ko siya ulit, di ba? Sabi mo, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. You sent me written instructions about money. Ayan, nandyan naman pala eh. May video naman palang pinakita sa'yo. Meron naman pala. Kumpleto naman. Nung pinatawag ka ng NBI para pakinggan ka, pwede mong ipakita yun sa kanila. Ito po yung video. Nung sa Tricom Quadcom pa noon, may gano'n naman palang issue. Bakit hindi ka nag-a-attend? Kung talagang totoo yung video, dapat nag-attend ka at pinakita mo doon yung video. Kung i-allowed siya, baka pwede, di ba? Kung allowed ba yun? O may video ka ba ang pinakita nung nandun ka sa sa Tricom, Quadcom? Hindi mo nga ma-mention yung video, kung anong video yun. Hindi mo ma-mention doon. Hindi mo masabi doon sa hearing na yun kung anong klaseng video yun. Meron ba? Dapat sinabi mo na. Nung nandun ka sa Quadcom, dapat sinabi mo na may video po galing kay First Lady Lisa Marcos, ganito, ganyan. Siyempre, sisilipin yun ng mga kongresista. O pwedeng makita yung video, anong klaseng video yun. Maraming katanungan na itatanong para ma-confirm lang na talagang totoo ba itong sinasabi ni Sarah o hindi. Pero wala kang sinabi. Diyan lang sa live na yan. Kasi ikaw yung bida dyan, walang kukontra sa'yo. Diba? Maniniwala kayo dito? Sinungaling to. Di pa ako maniniwala dyan. Diba? A month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala kang ang position. Grabe, no? Grabe. Babaeng tao, tapos vice president pa. Grabe. Sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Kasi ba, yung tangal, namimigay ka ng pera ng gobyerno. Totoo naman, si First Lady namimigay ng pera ng gobyerno. Anong klaseng bigay yun? Katulad nung pinagawa ng admin or sinuportahan ng First Lady yung walang gutom kitchen, pera ng gobyerno yon. Pinagawa doon sa walang gutom kitchen at yung mga gutom doon kumakain. Di pinamigay yung pera sa mga nagugutom. May project ba kayong ganyan? Wala. Wala kayong project na ganyan. Ayaw nyo pala eh. Diba? Pera ng gobyerno. Tapos, kinonvert sa walang gutom kitchen. Tapos yung mga gutom, pupunta doon, libre kain yun. Wala kang babayaran. Ayari. Masama din yun? Masama ba? Ay, nako po. Mabuti pa yung First Lady, ha? May project. Ikaw, anong nagawa mo? Ano nagawa mo? Wala. Ano lang, issue lang, paninira lang. Ganoon yung trip. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Bakit pinatawag ka, hindi ka nag-attend? Ang pinapapunta mo, yung OVP lawyers. Yun yung pinapadala mo. Kung talagang hindi pala nakaw yan, dapat nandun ka, ikaw mismo yung mag-explain. Diba? Explain mo doon kung nakaw ba talaga yan o hindi. Pero bakit wala ka?
Wag nga kami. Ay, nako. KO. Wala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera. Ganyan talaga, no? Pag medyo nabubuking ka, magagalit-galitan ka. Ako po noon ganito. Yung lola ko. Sabi ko, patay ako nito. Gabi na. Tapos galing ako sa laro. Naglalaro ako eh. Baka pagalitan ako nito ng lola ko kasi grabe yung bunganga nun eh, para machine gun eh. Ang gagawin ko, strategy ko, ganito. Para hindi po ako mapagalitan, papasok ako sa bahay. Nagalit din ako. Magagalit-galitan din ako. Uunahan ko sila ba? Uunahan ko. Para hindi ako mapagalitan. Hindi ako madikdik. Gagawin ko, ninakaw yung piso ko dun eh. Galit na galit ako sa batang yung kanina, hinabol ko ngayon. Binato ko. Hindi tinamaan ng bato. Pero sayang yung piso ko. Ay, ganun ba? O sige, kain ka na dito, kain ko na. Ayaw kong kumain. Pero gutom na ako nun, gutom na. Nagdrama lang talaga ako para hindi ako pagalitan. At mapalo ng walis. Ganun yung style. Pero wag niyong ituro sa mga anak niyo yan, ha? Oh, ganun yung style. Magalit-galitan ka. Diba? Para yung baho mo hindi mahalungkat. Oh, para hindi ka madikdik. Magalit-galitan ka, gayahin niyo to. Style niya yan eh. KO. Ay, naka po. Eh, mga palabay, shoutout ko ah. Sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapos. Oh, huwag kang magpigil. Masama yan, yung pinipigilan. Ay, nako po. Sa inyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo. Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. Wow, yung bribery ni Sara Duterte. Pinapasa kay Speaker Martin Romualdez. Maliwanag naman na ang tinuro ng isang matanda, at dalawang tao yun eh, ang tinuro, Office of the Vice President. Pinibigyan sila ng sobre na may lamang 25,000. Sana all. Si Speaker Martin Romualdez, may issue bang ganon? Wala. KO. Galing talaga. Lahat ng issue ng mga Duterte pinapasa sa PBBM admin, kay Speaker. Galing! May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi sa... Oh. Speaker Martin Romualdez, kung nakikinig ka po sa akin ngayon, wag na po kayong mamigay ng pera. Wag na po kayong bumili ng bigas. Wag na po kayong bumili ng bigas. Kasi, baka maubos, wala nang abutan si Sara. Concerned si Sara eh. Kasi kung ako si Sara, ang gagawin ko, magagalit din po ako sa'yo, Speaker Martin Romualdez. Kung ako lang Vice President ngayon, magagalit din po ako sa'yo, Speaker Martin Romualdez. Kasi ang gagawin ko, Speaker Martin Romualdez, huwag kang mamimigay ng ayuda. Huwag kang mamimigay ng pera na hindi sa'yo. Huwag kang mamimigay ng pera ng taong bayan. Kasi pag ako nakaupo dyan, wala na akong mananakaw. Inubos nyo na eh, wala na akong mananakaw. Speaker Martin, bumaba ka na sa posisyon mo. Wala na akong mananakaw. O, ganun din gagawin ko. Ganun din gagawin ko. Naglalaway ako sa pera na hawak ni Speaker Martin, oh. Sana ako yung nandyan, nakawin ko lahat yun. Diba? Ganun po yun. Yan yung style. Wag nga ako, sir. KO. Tuloy. Separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidire?
ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, Huwag na kasi mamigay ng ayuda, baka wala na silang abutan. bibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. Ang galing ni Sarah magsalita, no? Kala mo naman, wala din siyang issue, no? Pinapalabas niya dito na, hindi, madudumihan sila. Ako lang yung malinis. Ako lang yung hindi magnanakaw dito. Pero yung mga yan, magnanakaw yan. Ako lang yung hindi. Diba? Galing! Pero, ang tanong, mabubola nyo ba kami? Mabubola mo ba kami? Hindi. Kwento mo na lang sa pagong yan. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Mr. President, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan ko kaibigan. Totoo naman yan. Kailangan po natin ng kaibigan, hindi yung kaaway. Okay? Tingnan mo si PBBM, bakit niya ito sinabi? Kasi hindi po siya makasarili. Kasi habang may away po, ang nagsasuffer po, yung mga mahihirap, yung mga Pilipino, yung ating bansa. Kaya ang strategy po ng Pangulo, mas magandang may pagkakaisa kasi para hindi po maapektuhan itong mga Pilipino, mga mahihirap. Yun po ang gusto ng ating Pangulo. Diba? Open naman ng Pangulo kung makikipag-ayos, makikipagbate. Diba? Walang problema. Kaya nga lang, walang sapilitan yun. Kung hindi ka makikipagbate, tuloy ang ICC. Makipagbate ka man o hindi, tuloy pa rin ang ICC. Pagpalagay natin, magkabate si Sara Duterte at si PBBM, magkabate si Bato at PBBM. Magkabate lang. Pero yung ICC, tuloy pa rin yan. KO! Ganun lang. Ay, sus, Mariosep naman. Kaya, wag na lang siguro kayo magkipagbati. Nakakahiya naman yun na magbabati kayo pero kukunin pa rin kayo ng ICC. Diba? Ay, salamat po Salamat po sa pakulay. Ma'am Virginia Fernandez, salamat po sa blessings. Ayan, salamat po. Salamat po. Okay, tuloy po natin. Hindi ko. Magpo-confess ako dito. Yan ginagawa po nilang katatawanan. Galing po ito kay Joey, yung video na to, yung babaeng walang ligo. Na patikipay, nangangamoy na. Si Joey, yung walang ligo na babae, na patikipay, inuuod na. Ginagawa niyang katatawanan yung ni PBBM, yung video. Okay? Tingnan natin. Matawa lang kayo ng matawa, okay lang. Pagtawanan nyo si PBBM, okay lang. Kasi sa paningin ninyo, weak leader naman si PBBM eh. Susan Vergara Charotwa. Weak leader naman si PBBM. Dahil sa pagiging weak leader ni PBBM, pinadala yung tatay nyo sa dahig. Balita ko, minsan, 10 beses dumudutae doon. KO! Ngayon, OVP pa lang din ng papadrug test. I wonder why. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Wang yabang! Hindi daw siya yung tao na nagpapaareglo.
ganun din naman yung Pangulo eh, no? Eh, kung ayaw mo, edi wag. Sino ba kasi yung tagilid sa sitwasyon na to? Si PBBM ba o ikaw? Oh, yabang ano? Yabang po. Ang yabang ng ating mahal na pusit. KO. Ang ating mahal na pusit, ubod ng yabang. Hindi ko ma-reach. Grabe, hindi ko po ma-reach talaga. Sobra na itich. Anyway, mga pre, ito na. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong, ano na to? Okay, saan na ba yun? Ito. Nawala po. Ayan, so, kung babasahin po natin dito mga pre, 86% of pro-impeachment re-electionists won. House Exec Notes. Okay? Karamihan po ng mga House re-electionists ay nanalo po. Okay? Yung pabor sa impeachment laban kay Sara Duterte. Diba? Ang ano po yun? 86%. Hindi po yung mga bago re-electionist po. So ano kung titingnan niyo po dito, no, mahal po ng mga Pilipino yung mga taong ito na pabor sa impeachment laban kay Sara Duterte. Pabor, kaya binuto nila sila uli. Binigyan ulit ng tsansa na makabalik sa Kongreso. Okay? So anong tawag doon? Ano pong tawag doon? Marami pong ibig sabihin po niyan, marami pong nagmamahal sa administrasyon na to. Marami pong nagmamahal sa mga Marcos. Except lang kay Amy Marcos marami pong nagmamahal kasi bakit? Yung mga kongresista natin na talagang pumabor sa pag-impeach laban dito kay Sara Duterte diyan sa House o sa Kongreso ay binigyan din ng suporta. Okay? Binigyan din po ng suporta ng mga Pilipino. Kasi natuwa po sila. 'Di ba? Tuwan-tuwa sila sa ginagawa nilang trabaho. Pinapanindigan po nila na talagang hindi kailangang ma-impeach itong si Sara Duterte kasi sobra-sobra na 'Di ba? Kaya ayan, nakabalik pong muli sa Kongreso. And then congratulations po sa mga taong ito. Naglalag ba tayo? Naglalag po ba tayo? Justice for Inday Sara. Asa ka pa. Justice for Inday Sara daw. So ayan mga pre abang-abangan na lang po natin yung mangyayari dito kay Sara Duterte. Pero kung kayo po yung tatanungin, ano po ba? Okay? Sa tingin nyo, makukonvict po ba itong si Sara Duterte o hindi? Ano sa tingin nyo? Kasi kung ako po yung tatanungin ngayon, 50-50 po. Kasi may mga kakampi po talaga si Sara Duterte ngayon diyan sa Senado. So, ang hatol ko ay 50-50 muna. Ganun lang. Okay? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. At syempre, sa mga DDS na mga kulangot dyan, mga bobo, mga inutil, ikat na lang sa inyo. Mamatay kayo dyan. Hanggat, wag na yung hanggat gusto nyo. Mamatay kayo sa gutom kasi mga reklamador kayo, wala kayong pambiling bigas diba? So, yun lang mga pre. Maraming salamat po sa inyong lahat. At, yun. Ako'y magpapaalam na muna pansamantala. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe mga pre. Okay? So, yun lang po muna yung ating video ngayon. Yan. Hindi na po ako magsha-shoutout siguro, Oo, next time na lang po. Kasi, ano na po oras, medyo late na. And maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe.